Tulong! Tulong! May patay! May patay dito! Sir! Sir! Ha? May patay doon! Ho? Teka lang ho, saan ho? Dito, sir, halika. Sumunod kayo sa akin. Diyan, sir. Sa may kagubatan, may takip na itim na tela. Sandali ho. Ano hong pangalan nyo? Mateo. Sige ho, Mang Mateo. Ako na hong bahala rito. Huwag kayong lalapit. Dumiretso na ho muna kayo sa barangay. Hintayin niyo ako doon para sa questioning. Sige, sir. Humakbang ako palapit sa malapad na telang nakalatag sa madamong bahagi ng gubat. Nang magkaroon ako ng sapat na distansya, iniangat ko ang tela at kamuntikan ng masuka sa aking nakita. Isang matandang babae. Tirik ang mga mata, wakwak ang tiyan na para bang pinaglaruan. Sa unang tingin pa lang alam kong wala na itong naman loob. Shit. Ano to? Central. Central. This is Officer Ignacio. May na-recover akong katawan ng matandang babae. Confirm. DOA. Kailangan ko ng backup at soko. Uulitin ko. Kailangan ko ng backup at soko. ASAP. Copy, Ignacio. Nakalag na. Papadalang ka namin ng team. Sinasabi ko na nga ba? May kakaiba sa baryo na to. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Gabriel, bagong assign sa baryo ng Antique. Pulis po ako mula sa Maynila under ng Regional Deployment Program. 5 taon na rin akong nasa serbisyo, mostly sa urban operations gaya ng illegal drugs, petty crimes, tsaka ilang surveillance work. Ngayon lang po ako na-assign sa ganitong probinsya na medyo liblib at malayo sa main city. Pero 1 linggo pa lang po akong namamalagi doon nang mangyari ang krimeng yayanig sa pagkatao ko. Wala pang ilang minuto may dumating na para mag-inspection ng bangkay. Pero ang hindi ko inakala ay kung paanong ganon kabilis natapos ang usapan. Ilang araw lang ang lumipas at bumalik muli ang baryo sa dati nitong sigla na parang sanay na sila sa mga nangyayaring ganoon. Ay, Gabriel! Gabriel! Nako, ikaw nga! Ako ito! Anak ng pisa ng lola mo sa tuhod! Ikaw na nga yun, ano? Opo, ako nga. Kumusta po, Aling Daling? Ay, nako, eto! Nagtitinda pa rin ng isda. Ikaw, abay pulis ka na raw. Tingnan mo nga naman, oh! Sa dinami-rami ng lugar, dito ka pa talaga na destino sa baryo namin. Pero mabuti na rin naman at nagkita tayo. Sabik na mga tao sa bagong mukha rito. Hoy, Maring Dalig! Yan ba yung sinasabi mo kamag-anak mo? Ay, oo. Ito na nga. Si Gabriel, bagong pulis, galing pa ng Maynila. Tingnan mo naman ang lahi namin, kumare. Talagang mga gwapo at matatangkad. Sige ho. Maulan na ho ako. Teka, sandali. Parinig ka at bibigyan kita nitong tuna. Bagong hango lamang to, anak. Sariwang-sariwa. Hindi na ho. Ano ka ba naman, anak? Sige na. Tanggapin mo na. Ang tagal ko rin hindi nakakita ng kamag-anak. Pagbigyan mo na ako. Kayo ho ang bahala. Aling Daling, ano na naman ho yan? Huwag niyong sabihing namimigay na naman kayo ng isda. Oh, iha! Ay, Isabel, nandito ka na pala. Dako, Maring Teresa, tamang-tama ang dating ng dalaga mo. Oh, nakita mo, iha. Itong gwapong lalaking ito. Apo ko ito sa tuhod. Tingnan mo naman. Napakagwapo, hindi ba? Aling Daling naman. Ngayon lang po kami nagkita pero parang binibenta mo na sa akin ng apo mo. O ano naman gayon? Hindi ba't mas maganda yung walang kaikikan?
O ikaw, Gabriel, may girlfriend ka na ba? Ha? Wala po. O ayan! Nako, Sabel, ang swerte mo. Taga Maynila, matino, gwapo, tapos pulis pa. Aling Daling, tama na ho yan. Puro talaga kayo kalokohan. Sus naman. O Gabriel, libre ka ba mamaya? Dumaan ka sa bahay ha. Ipagluluto kita ng ginataang bilo-bilo. Nandun din si Sabel. Sakto. Sige ho. Baka po makadaan. Aling Daling, grabe naman ho kayo. Eh baka isipin niya, ina-ambush natin siya. Ano? Ay basta wag kang malilate mamaya ha. Aling Teresa, nandito na ho ang napakisig na manliligaw ng anak niyong si Sabel. Nandito na naman tong kumag na to. O ano? Nandito ka na naman, Ramon, para sirain ang araw nitong si Sabel. Aling Daling naman oh. Paano naman makakasira ng araw ang kagaya ko? By the way, eto nga pala, Sabel. Flowers for you. Salamat. Asus naman! Gakunwari nakakwelyo pa ng polo. Babaero naman. Nako, Sabel, huwag kang padadala sa kagaya niyang si Ramon ha. Dito ka na lang kay Gabriel. Mabuting lalaki pa. Ano nga anak? Huwag ka mahuhuli babiya ha. Hihintayin ka ni Sabel doon. Teka. Sandali lang ho. Ramon, Oh, Gabriel. Nandito ka pala. Bakit? pwede ba kitang makausap sandali? Sure. Pero kung tungkol sa trabaho, huwag masyadong seryoso ha. Hindi uso yun dito. What do you mean? Tinatanong pa ba yan? I mean, tignan mo nga itong baryo. Tahimik. Hindi ba? Kaya tayo, ang trabaho lang natin, ay panatilihing tahimik. Pero gusto ko lang malaman kung bakit biglang isinara ang kaso tungkol sa nangyari nung nakaraang linggo. Hindi pa tapos ang investigasyon, di ba? Tsaka, nakita ko mga cold cases na katulad ng insidenteng yon. Maraming nawawala at natatagpang walang buhay gaya nito. Hindi ba malaking kaso na to? Paano kung isa na tong serial killing? Lalo na't ang dami kong nakikitang pagkakapareho sa mga biktima. Yun ba? Matagal na yan, bro. Parte na yan ng baryo. Sanay na yung mga tao dito. Sanay? Eh may namamatay. May nawawala. Paano naging normal yon? Lahat ng bagong dumarating ganyan din. Tanong dito, tanong doon. Pero sa uli, mananahimik rin lang naman. Ikaw, hayaan mo na yan. Sa una lang yan. Masasanay ka rin. Hindi ba dapat iniimbestigan palalo? May mga reports naman, pero walang progress. Alam mo, mula sa matagal ng mamamayan ng baryong ito, patungo sa baguhang kagaya mo, ang masasabi ko lang mas mabuting wag mo nang hukayin pa ang mga yan. Baka ikapahamak mo lang. Pero Kung ako sa'yo, wag mo nang pilitin. Minsan hindi lahat ng nawawala dapat hanapin. anong ibig mong sabihin? May mga tanong na kapag nasagot, baka maging dahilan pa kung bakit ikaw naman ang mawawala. Pero hahayaan na lang ba natin? Kalgo natin to, hindi ba? Hindi ba dapat? Dayo ka lang dito, Gabriel, hindi ba? So makinig ka sa akin. Kalimutan mo na yung case na yan. Pag sarado na. Wag mo nang buksan pa. At saka, wag kang ang umaaligid kay Isabel. Kaya bago-bago mo pa lang. Pero sikat ka na agad sa mga dalaga rito sa baryo. Naiwan ako. Malalim na napabuntong hininga na lang sa sinabi niya. Hinayaan ko na rin siyang bumalik kina Sabel habang ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad palabas ng palengke. Magandang araw sa iyo, sir. Ay, magandang araw ho, Mang Mateo. Kumusta ho kayo? Eto. Ayos naman, sir. Mang Mateo, tamang-tama at nasa lubong ko kayo. May tatanong lang ho sana ako. Ano yon, sir? Bale, may alam ho kaya kayo sa kung anong nangyayari sa baryong to? Naalaman ko ho kasi na hindi ito ang unang kaso na may nakitang biktima kagaya ng nakita nyo.
Pero parang lahat ay kinalimutan na lang. Parang walang nangyari. Ay, nako, sir. Wala ho akong alam. Kahit ako naman ho ay natatakot din. Pero nananahimik na lang kami para hindi kami madamay. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Mang Mateo? Eh, dati kasi, sir, may lalaking nag-uusisa rin tungkol dito. Pero ilang araw lang ang lumipas. Natagpo ang patay. Kagaya rin ng mga unang bangkay ang naging lagay. Kaya kami mas minabuti na lang na manahimik at wag nang makialam. Ganun ho ba? Sige ho. Salamat ho sa oras niyo, Mang Mateo. Sige po, sir. Magandang araw ho uli. Dalawang tao na ang nagsabing wag ko nang buhayin pa ang kaso. Pero habang tumatagal, lalo lang napupuno ng kuryosidad ang utak ko. Dahil doon natagpuan ko na lang ang aking sarili na tinatahak ang masukal na daan pabalik sa pwesto kung saan natagpuan ang bangkay. Masyadong masukal at tago ang spot na to. Kung dito mismo naganap ang krimen, malaki ang oras na kakailanganin para ibaon pang biktima. Pero parang iniwan lang basta. Kung sinadya tong ipakita para manakot, hindi dapat sa ganitong tago at masukal na lugar. Kainis. Napakagulo. Teka lang. May tao. Nilingon ko ang buong paligid at sinundan ang boses na yon. Tahimik ang buong kapaligiran. Tanging mga yabag ko lang ang maririnig. Hindi ko na malaya na malayo na palang narating ko hanggang sa mula sa kalayuan namataan ko ang pinagmumulan ng ingay. Isang babaeng masayang nakikipaglaro sa kanyang puting kabayo habang nakalubog ang mga binti sa malakas na agos ng tubig. Halika na nga, Kalinaw. Liliguan na kita. Ba, talagang makulit ka, ha? Pumarito ka na nga. Napakapasaway mo namang kabayo ka. Halika dito, liliguan na kita. Ang baho mo. Ay, kabayo. Pasensya na. Nagulat kita. Ano kasi, miss? Masyadong liblib ang tinatambayan mo. Delikado ngayon ang gubat na to. Baka mapahama ka. Ayos lang ako. Sanay ako dito. Hindi naman sa panghihimasok pero may nangyari kasing krimen kamakailan dito. Delikado talaga. Ikaw lang ba mag-isa rito? May kasama ka ba? Isa rito? May kasama ka ba? Ako lang. Dito kasi ako palagi. Kapag gusto ko mapag-isa. At saka, si Kalinaw. Siya lang ang kasama ko. Magandang araw, Kalinaw. Pero masyadong delikado para sa inyo rito kaya akitin mo ng amo mo na umuwi. Hindi ako tinuturing na amo ni Kalinaw. Kaibigan ko ang makulit na yan. Kaibigan? Mukhang kailangan ko na rin ng kaibigan kagaya ni Kalinaw para hindi rin ako laging mag-isa. Biro lang. Pasensya na, sir. Akala ko kukunin mo na si Kalinaw eh. Hindi. Masyado kayatang maganda para palungkutin. Sorry. Pasensya ka na sa mga pinagsasabi ko. Siguro dala lang ng dami ng iniisip ko kanina. Okay lang naman, sir. Wala rin akong masyado nakakausap dito. Kaya minsan, nakakapanibago rin pag may ibang tao. Ako nga pala si Mirabel. Gabriel, bagong salta sa baryo. Nice to meet you, Gabriel. Nice to meet you too. Nga pala, saan ka sa baryo nakatira? Parang hindi kita napapansin doon. Malayo sa sentro ang bahay ko. Mas gusto ko kasing tahimik at malapit sa kalikasan. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero sa dami ng tanong ko tungkol sa baryo,
Ngayon lang ako natigilan. Para bang sa isang saglit na wala ang lahat ng bigat na pasan ko. Gusto mo bang hawakan si Kalinaw? Huwag kang mag-alala, maamo yan. Pilyo lang talaga minsan pero mabait siya. Pwede ba? Oo naman, hindi siya mapili. Halika. Salamat. Inabot ko ang leeg ni Kalinaw. Mainit at matatag ang kabayong puti. Parang may sariling katahimikan na ibinibigay habang hawak ko siya. Sa unang subok ko, hindi man lang siya umatras. Hindi rin nag-alinlangan. Sa halip, parang kusa pa siyang lumapit. Gusto ka niya. Mukha nga eh. Hindi man lang siya tumatanging hawakan ko. Siguro kasi malalim din ang iniisip mo. Si Kalinaw kasi para siyang tao. Nararamdaman niya pag malungkot ako o pag kailangan ko siya. Hindi man siya nagsasalita. Pero para bang lagi siyang nandyan. Tahimik lang, pero naiintindihan ka. Buti pang isang kabayo. Marunong makiramdam. Samantala ang mga tao sa baryong to, mas gusto pang maging manhid. Ganun ba? Paano mo naman nasabi? Hindi na normal ang mga krimeng nangyayari dito. Pero ang mga tao, mas gusto nilang kalimutan at huwag pansinin na parang wala na lang nangyari. Sinubukan mo na bang kausapin sila? Tanungin kung bakit? Oo, pero hindi ko sila maintindihan. Para bang takot silang magsalita. Mas pinipili nilang manahimik dahil ang sabi nila, basta hindi ka nakikialam, hindi ka madadamay. Pero paano naman yung mga naging biktima na ang pamilya? Hindi mo naman makokontrol kung anong mas mahalaga sa ibang tao. Minsan, importante sa'yo to, pero sa iba, hindi sapat para isugal ang tahimik nilang buhay. Kung sa bagay, may punto ka. Nga pala Mirabel, mukhang aware ka sa mga nangyayari ha. Mabuti yan, lalo na't mahilig ka palang mag-ikot sa mga ganitong lugar. Oo. Kahit nananahimik ang mga tao sa katotohanan, hindi mo naman mapipigilan ang balita na kumalat. Tama ka. Napatingin ako sa kabayong si Kalinaw na tahimik pa rin nakatayo sa tabi ni Mirabel. Hindi ko mapigilang mapangiti. Maganda si Mirabel, yung gandang hindi mo agad mapapansin kung hindi mo tititigan ng matagal. Simple lang siya, walang kaarte-arte sa katawan. Nakasuot ng puting long sleeves at malambot na paldang itim na ngayon ay dikit na sa binti niya dahil sa pagkakabasa sa ilog. Pero may kung anong bagay sa kanya na mahirap ipaliwanag. Parang may lungkot sa mga mata pero pilit niyang itinatago sa inosenteng ngiti. At ewan, tuwing tatama ang paningin ko sa kanya, hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaiba. Isang damdaming hindi pamilyar sa tanang buhay ko. Huwag ka sana mag-isip ng masama sa itatanong ko ha. Ha? Ano yun? Nandito ka ba ulit bukas? Yun lang pala. Oo, madalas ako rito. Ang totoo, araw-araw ako nandito. Okay. Okay lang ba kung samahan kita? I mean, sana hindi mo masamain. Gusto ko lang ding makasama si Kalinaw. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Mukhang gusto ka rin ni Kalinaw eh. Itinago ko ang gumagapang ng ngiti nang pumayag siya. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong gaan sa pakiramdam ko sa simpleng sagot niyang oo. Kaya pag uwi ko, doon ko lang napansing na wala pala sa isip ko ang tungkol sa kaso habang kasama ko siya sa ilog. Oo nga't saglit lang pero sa ilang linggo kong hindi makatulog dahil sa kuryosidad at pag-iisip, pakiramdam ko'y sapat na ang ilang oras na tahimik ang utak ko para pansamantalang makalimutan ang lahat. Gabriel! Ay iho! Diyos ko, gabi na. Akala ko hindi ka na darating. Hindi ho. Pauwi na rin ho ako, aling-daling. Uuwi. Aba hindi maaari. Sabi ko sa'yo, nagluto ako ng bilo-bilo. Halika mo na dito. Dito ka na maghapunan. Hindi na ho.
Gusto ko na rin po sana magpahinga. Medyo pagod kasi ako ngayon eh. Pagbigyan mo na si Aling Daling, Gabriel. Bihira lang siya makakita ng kamag-anak, kaya ganyan siya sa'yo. Masaya siya kapag may bumibisita sa kanya. Sige ho. Pero sandali lang po sana ako. May trabaho pa ako bukas. Naku, apo. Masama din naman ang matulog nang walang laman ang tiyan. Halika na. Maghapunan ka. Tikman mo naman tong binatamis ko. Matagal ko nang hindi niluluto yan. Salamat ho. Nakakahiya naman sa inyo. Ay, wala yun. Halika, tuloy ka, apo. Pumasok ako sa loob ng bahay. Maliit lang ito pero maaliwalas at malinis. May lumang larawan sa dingding, mga antik na kagamitan at amoy ng bagong lutong pagkain ang bumungad sa akin. Pala, si Isabel at Teresa. Nakatira kaming lahat dito. Ay naku, Gabriel. Kapatid ko kasi ang napangasawa ni Maring Daling. Ganun ho ba? Ibig sabihin, apo niyo rin ho si Isabel, Aling Daling? Hindi. Ampun lang ako ni Nanay Teresa. Ganun ba? Pasensya na. Masyado yata akong matanong. Ano ka ba? Ayos lang. O siya, kain na tayo. Baka lumamig pa yan. Salamat po ulit, Aling Daling. Habang kumakain, nakatingin ako kay Isabel. Tahimik lang siya pero ramdam ko ang bigat ng kanyang iniisip. Bigla ko tuloy naalala si Mirabel. Gabriel, nabanggit mo kanina na wala kang girlfriend. Abay, ilang taong ka na ba, iho? Hindi naman tayo pabata ng pabata, hindi ba? Busy lang ho talaga sa trabaho. Nung nasa Maynila pa ho ako, halos hindi ako nawawalan ng kaso. Wala na rin ho talagang oras para sa mga ganyan eh. Eh ngayon ba? Nandito ka na sa baryo. Itong anak naming si Isabel, 26 pa lang. Dalagang dalaga at hindi pa nagkaka-boyfriend. Aba, kung balak mo na rin lang magka-girlfriend, eh bakit ka pa lalayo? Nay naman, wag ko kayong ganyan. Mukhang hindi rin naman interesado itong si Gabriel sa akin eh. Eh, bakit naman? Hindi nga, iho. Wala ka talagang balak. Bigla ako natigilan. Hindi ko alam kung bakit pero kusa na lang bumalik sa isip ko ang mukha ni Mirabel. Lalo na ang napakaamong ngiti niya. Mariin kong kinagat ang loob ng pisngi ko. Pinipigilan ng ngiting pilit gumagapang sa aking labi. Saka na lang ho siguro. Marami pa po akong iniisip ngayon. Sabi ko na nga ba? Si paring Mateo, nabanggit na sobrang kuryoso ka raw sa nangyari nung nakaraang linggo. Hindi lang po kasi simpleng krimen yun eh. Oo nga, iho. Pero yung huling nagpumilit mang usisa ng ganyan, ako, natagpo ang wala ng buhay. Ilang araw lang ang nakalipas. Gusto mo bang mangyari din yun sa'yo? Lahat kami dito nananahimik. Hindi lang dahil sa takot. Ayaw naming magalit ang nilalang na gumagawa nito. Baka kami naman ang isunod niya pag nagkataon. Nilalang? Ay nako anak, may mga bagay kasi na mahirap ipaliwanag. Lalo na't karamihan ng tao ay hindi naniniwala. Ano pong ibig niyong sabihin? May ideya po ba kayo kung sinong may kagagawa nito? Hindi sino, Gabriel. Kung hindi ay ano? Oh? Nay, huwag niyo na akong pag-usapan yan. Kumakain pa tayo. Gusto lang naman naming maging aware si Gabriel. Tama. Lalo na't sanay siya sa Maynila. Iba ang mga paniniwala roon. Iba ang mundo rito sa baryo natin at mas iba ang mga nilalang na gumagalaw rito. Ano po ba talagang gusto niyong sabihin? Anong nilalang ang iniisip niyong may kagagawa ng ganong klaseng krimen? Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Hindi rin naman, di ba? Kaya mas mabuti na rin huwag mo nang usisain pa, Gabriel. Natapos ang hapunan at agad din itong nagpaalam. Pagbalik ko sa tinutuluyan kong apartment, hindi ako mapakali sa sinabi ni Isabel. May parte sa akin na nagsasabing imposible na hindi totoo ang mga aswang.
Pero tuwing maiisip ko ang paraan ng pagkamatay ng mga biktima, hindi ko rin masabi na normal na tao lang ang responsable. Lalo na't ang pagkakawasak sa tiyan ng ilan sa kanila ay parang hinukay ng hayop. Ni wala man lang bakas ng patalim. Sa gitna ng pag-aanalisa, nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan matapos ang maikling ronda ko sa baryo, muli akong nagtungo sa gubat. Tahimik lang akong naglakad. Sinusundan ang lagaslas ng tubig ng ilog gaya ng kung paano ko sinundan ang mga halakhak ni Mirabel. Nandito ka ulit? Oo. Hindi ba pumayag ka naman? Oo nga. Ito nga pala si Kalinaw, kanina ka pa niya hinihintay. Talaga? Mhm. Magandang araw, Kalinaw. Mukhang natutuwa siya na bumalik ka. Baka kasi naramdaman niya na gusto ko ng kasama. O baka mas gusto niya na hindi lang ikaw lagi ang kasama. Sinasabi mo bang hindi ako sapat kay Kalinaw? Hindi naman sa gano'n. Bawat tayong kasama niya, mas masaya, di ba? Sa bagay, ang problema nga lang, baka magtampo na yan kapag bigla kang hindi na bumalik. Huwag kang mag-alala, Kalinaw. Mukhang hindi ko rin naman yata kayang hindi bumalik. Mukhang babalik-balikan ko kayo. Ikaw. Mahilig ka nga pala talaga sa katahimikan, no? Sa bagay, sino ba namang hindi? Kahit sino siguro may parte sa sarili nila na hinahanap yung katahimikan. Gaya nito, yung tipong ikaw lang, kasama mo yung natural na tunog ng paligid. Mga ganun ba? Tama ka. Mas nakakagaan ang pakiramdam pag ganito. Walang masyadong ingay, walang problema. Kahit sandali lang, parang malaya ka. At saka, kahit may mabigat kang dinadala pag nandito ka, parang hindi siya ganun kabigat. Ikaw, Mirabel. Bakit mahilig kang tumambay rito? Wala ka bang kaibigan o trabaho? Wala. Ibang takbo ng buhay ko kumpara sa karamihan. Iba rin kumpara sa'yo. Ano namang naging iba? Mahirap ipaliwanag. Basta ang alam ko, pag nandito ako, pakiramdam ko, isa akong normal na parang kahit sandali, walang bumubulong sa akin kung ano dapat kong gawin, kung sino ako, o kung ano yung kulang sa akin. Alam mo, minsan ang lalim mong magsalita. Pasensya na. Ganito siguro pag hindi sanay sa maraming tao. Hindi ako masyado nakikihalubilo sa bayan. Well, good thing. Nandito na ako ngayon, hindi ba? Oo naman. Salamat. Wala yon. Isa pa, ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit ako bumabalik dito. Nako, baka sipain ako ni Kalinaw pag narinig yan. Ganun ba? Pasensya na, Kalinaw. Hindi kita gustong paasahin pero iba talagang tama ako sa kaibigan mo. Masyado kang prangka, Gabriel. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ha? Bakit naman kita katatakutan? Hindi mo naman ako kilalang lubos. Paano kung masama pala ako? Masama? Nagbibiro ka ba? Halimbawa lang. Paano kung isa pala akong engkanto o aswang? Aswang? Sandali nga, Mirabel. Nakita mo na bang sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi pa, ako na magsasabi sa'yo. Hindi lang gandang meron ka. Ikaw yung tipo ng babae na bihira na lang makita sa magulong mundo. Tahimik, masayahin, at kahit may lungkot sa mga mata mo. Presensya mo pa lang, nakakagaan na ng loob. Lalo na para sa isang katulad ko. So, ibig mong sabihin, hindi ka naniniwala sa aswang? Sa haba ng sinabi ko, yan lang talagang tinandaan mo, ha? Hindi naman. Salamat nga pala. Hindi ko akalaing ganyan ka pala kadetalyado na magsabi ng nararamdaman mo. Hindi ko rin alam na kaya ko pala to eh. Sa ilang segundong katahimikan,
Ramdam ko yung kakaibang koneksyon na parang tahimik naming napagkasunduan. Na kahit sandali lang sapat na yung ganoong pakiramdam. Nang hapon ding yun, nagpaalam na kami sa isa't isa. Hindi na wala ang ngiti sa labi ko habang naglalakad pa uwi. Pero agad din yung napalitan ng kaba nang makasalubong ko ang isang matandang lalaki. Mahina na ang katawan, uugod-ugod habang naglalakad gamit ang tungkod. Pero ang mas pumukaw sa atensyon ko ay ang tingin niya. Parang gulat, parang natakot at may halong pagkalito. Ay Diyos ko, iho! Huwag mong sabihin galing ka sa tagong ilog ng baryo. Magandang araw ho. Oho, galing po ako doon. Bakit po? Ay Diyos ko! Delikado ang lugar na yon. Lalo na sa mga kagaya mong dayo lang dito sa amin. Huwag ho kayong mag-alala. Isa ho akong pulis. Gabriel nga po pala. Mano ho? Ay siya, kawan ka ng Diyos, Gabriel. Ako si Faustino. Pero anak, seryoso ako. Delikado ang pinapasok mo ngayon. Huwag mong hayaang iligaw ka ng nararamdaman mo. Ay minsan traidor ang puso. Ano pong ibig yung sabihin, Mang Faustino? Yung ilog na yan, matagal nang may itinatagong dilim. Hindi lahat ng maganda ay dapat pagkatiwalaan. At hindi lahat ng ngiti. Totoo. Hoy, Gabriel! Saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Ramon. Sandali. Salamat po sa pag-aalala, Mang Faustino. Pero kailangan ko na po umalis. Mag-ingat po kayo pa uwi, ha? Ay sige na. Pero pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko iyo. Opo. Salamat po ulit. Isabel, may nangyari ba? Bakit ako hinahanap ni Ramon? Kanina ka pa rin niya tinatawagan eh. Wala kasing signal sa pinuntahan ko kanina. Teka, ano bang meron? May natagpuan na namang bangkay. Malapit lang dito. Halika. Sumama ako kay Isabel papunta sa tinutukoy niyang crime scene. Pagdating namin doon, kakaunti pa lang ang mga otoridad. Tahimik ang paligid, pero may mabigat na tensyon sa hangin. Pagtawid ko sa police tape, agad bumungad sa akin ang nakagigimbal na tanawin. Nakapatong ang mga patay na hayop sa isa't isa. May manok, aso, baboy, pati kambing at baka. Iba-iba ang posisyon ng mga katawan pero iisa ang uri ng pagkamatay. Las-las ang leeg, wala nang laman loob. Ang mas nakapagtataka, parang pinaglaruan pa ang mga katawan. Durog-durog ang ilang bahagi ng laman at halos hindi mo na makilala ang itsura ng bawat hayop. Gabriel, saan ka ba nagsusuot? Kanina pa kita tinatawagan. Pasensya na, Ramon. Walang signal dun sa pinuntahan ko kanina. Teka, ano bang nangyari dito? Di yan. Kung anong klaseng kababuyan na naman to. Kung dati tao, ngayon mga hayop naman. Pero parang mas grabe ngayon. Masyadong marami mga hayop to ah. Kaya nga gusto ko nang tapusin to eh. Paulit-ulit na lang. Wala namang testigo, wala ring CCTV. Ano bang silbi ng pagbababad natin dito? Pero Ramon, hindi ba mas lalo tayong dapat mag-imbestiga? Paulit-ulit na to. At kitang-kita naman na iisa lang ang gumagawa. Kaya nating isolve ang case na to. Basta magtulungan tayo, Ramon. Gabriel, pulis tayo. Hindi tayo mga manghuhula. Kung may lead, di sige, hahabulin natin. Pero kung puro haka-haka lang, sayang ang oras. What? Ramon, sa ganitong klase ng kaso, kailangan ng mas malalim at mas matagal na investigasyon. Baka may mga detalye kayong hindi napapansin. Pwede ba, Gabriel? Huwag mo akong paandaran ng pagiging pulis Maynila mo. Iba rito. Hindi porke bago ka dito, mas magaling ka na. Matagal na ako sa bayang to at alam ko ang takbo ng mga bagay-bagay rito. Ramon, hindi ko sinasabing mas magaling ako. Ang sinasabi ko lang, kung hindi natin paglalaanan ng oras at pansin to, baka mas malala pang sumunod. Hindi mo ba nakikita? Pa-escalate na ang kilos ng salarin.
Ang nakikita ko lang, Gabriel, ay isang bagitong masyadong nagpapadala sa kutob. Alam mo kung anong kailangan dito? Hindi kwento. Hindi haka-haka, kundi ebidensya. At hanggang ngayon, wala ka nun. Baka kasi hindi kayo tumingin sa tamang direksyon. Paano magkakaroon ng ebidensya? Kung wala naman ni isa sa inyong gumagawa ng paraan para makahanap ng ebidensya. Niloloko niyong lahat ang mga sarili niyo. Ganyan ba dapat ang pulis, Ramon? Porke walang ebidensya, hindi nagagawa ng paraan? Hindi maghanap tayo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang senior officer dito. Senior officer na mangmang? Matapos ang pagtatalo namin ni Ramon, pinili kong tumalikod mula sa crime scene. Hindi ko na kinailangang tumulong pa dahil mukhang isasara rin naman agad ang kaso. Sa inis ko, tahimik akong naglakad palayo. Ilang hakbang pa lang nang sumabay sa akin si Isabel. Pagpasensyahan mo na si Ramon. Sadyang natural na mayabang at init ng ulong isang yun eh. Pero alam mo, mas mabuti na rin siguro kung huwag ka nang masyadong makailam sa mga nangyayari. Marami na akong nakilala rito, Gabriel. Mga dayo rin kagaya mo. Gusto rin nilang malaman ang totoo. Pero sa huli, napapahamak lang talaga. Sinasabi ko lang to kasi mahalaga sa akin si Aling Daling. At alam kong hindi kanya basta kamag-anak lang. Alam kong gusto rin niyang mapalapit sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, umiwas ka na lang muna. Alam ko naman yun, Sabel. Nakikita ko sa mga mata ng tao dito yung takot, yung pag-iwas. Hindi ko sila masisisi. Pero hindi rin kasi ako pwedeng pumikit sa mga nangyayari. Oo, sabihin na nating nangunguna ang takot. Pero paano kung yung susunod na biktima, kamag-anak mo na, kaibigan mo, o ikaw? Hindi ko intensyon na magpastig dito. Pero may nangyayaring masama. At kung wala akong gagawin, mas lalo tong hindi titigil. Pero Gabriel, Teka lang, Sabel. Di ba may nabanggit ka sa akin tungkol sa mga aswang? Naniniwala ka ba talaga dun? ha? Oo. Totoo sila, Gabriel. Alam kong mahirap paniwalaan, lalo na sa'yo. Pero sa mga baryong tago na kagaya rito, hindi na nakakagulat kung may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Gusto kong mas maintindihan. Kailangan ko makakuha pa ng sapat na ideya tungkol sa mga aswang, Sabel. Matutulungan mo ba ako? Pasensya na, Gabriel. Hindi ko talaga inaalam ang mga ganyan. Pero kung talagang gusto mong malaman, tanungin mo si Mang Faustino. Yung matandang nakausap mo kanina, siya ang may pinakamaraming alam sa mga nilalang na yon. Ang alam ko, dati siyang albularyo. Ganun ba? Sige, salamat, Sabel. Mauna na ako. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kalsadang huling nilikuan ni Mang Faustino. Hindi naman ako nahirapang hanapin ang lugar dahil nasa bungad lamang ng kakahuyan ang kanyang kubo. Mula sa malayo pa lang, kita ko na ang mga anting-anting at pangontrang nakasabit sa pintuan at gilid ng bintana. May mga palaspas, tuyong dahon ng saging, balat ng ahas at mga pulseras na gawa sa pulang sinulid at mutya ng nyog. Tao po? Mang Faustino? Si Gabriel ho ito. Tao po? Gabriel, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pasensya na ho kung nakaistorbo ko. Kailangan ko lang po sanang malaman yung tungkol sa mga aswang. Totoo ho ba talaga sila? Oh, pumasok ka. Salamat po. Gabriel, bago kita sagutin, maaari ba kitang tanungin muna? Anong ginagawa mo sa tabing ilog? Wala naman ho. Tahimik kasi ron. Kaya madalas ako doon tumambay.
Ay, hindi ako nagkamali sa una. Wala naman ho. Tahimik kasi ron. Kaya madalas ako doon tumambay. Ay, hindi ako nagkamali sa unang tingin ko sa iyo, Gabriel. Mabigat ang dala mong layunin. Pero delikado ang tinatapakan mong landas. Lalo na isa kang pulis. Alam mong hindi basta-basta ang mga nangyayari sa kagubatang yon. Alam ko. Sana nga alam mo ang pinapasok mo, iyo. Ay, bueno. Ano maitutulong ko sa iyo? Nabanggit ho kasi sa akin, Isabel, na kayo raw po ay may alam tungkol sa mga aswang. Tama yon. Dati akong albularyo. Pero matagal ko na rin tinalikuran yan. Hindi na gaya ng dati ang lakas ko. At saka, napapagod na rin akong humarap sa mga nilalang na wala ni katiting na awa sa tao. Naiintindihan ko. Pero, pwede niyo ho ba akong tulungan? Gusto ko lang malaman. Paano ba ang karaniwang paraan ng pag-atake ng mga aswang? Paano nila pinapatay ang biktima? Hindi basta-basta ang mga aswang, Gabriel. Iba-iba ang uri nila. May marurupok, may matitibay, may nakakatakot sa gabi. At may kayang maglakad sa ilalim ng araw na parang karaniwang tao. Pero isang bagay ang pare-pareho. Kapag umatake sila, hindi lang basta dugo ang kinukuha. Inaabot nila ang bituka, atay, puso, yung mga lamang loob na mainit-init pa. Parang hayop kung manira. Hinihila palabas, hindi lang basta sinusugatan, kundi winawasak. Ganon din ang nakita ko sa mga biktima. Hindi yan gawa ng tao, Gabriel. At kung hindi ka mag-iingat, baka balang araw, ikaw na ang isunod. Malalim akong humugot ng hininga. Pagkatapos ay bumuo ng tahimik na konklusyon sa isipan at tuluyang nagpaalam kay Mang Faustino. Kinabukasan muli akong bumalik sa ilog at gaya ng inaasahan, naroon na si Mirabel. Malambing niyang hinahagod ang ulo ni Kalinaw na nakapatong sa kanyang hita. Hindi ko rin mapigilang mapansin kung gaano kaganda ang pagkakalapat ng puting bestida sa katawan ni Mirabel. Manipis ang mga tirante nito, may bahagyang laso na nakatali sa likod ng kanyang baywang at ang laylayan ay lampas lang ng kaunti sa tuhod. Kalinaw, paano kung umiibig na pala ako? Posible ba yun? Mukhang may tumututol sa'yo, Mirabel. Gabriel, nandyan ka na pala. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo. Pero huwag kang mahiya. Sa totoo lang, palagay ko pareho tayo ng nararamdaman. Gabriel, hindi mo ako lubos na kilala. Alam ko. Pero kahit hindi kita ganap na kilala, sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko kailangan ng buong kwento mo para pahalagahan kung ano ka ngayon. Bakit ka ganyan? Ang galing mong mambola masyado. Hindi ako nambobola, Mirabel. Ramdam ko lang na totoo. Pero sa tingin ko, hindi ka pa handa. Baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Anong ibig mo sabihin? Mirabel, sigurado ako sa nararamdaman ko. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sandali, Gabriel. Masyado pang mabilis ang lahat. Subukan mong lumayo sa akin kahit ilang araw. Damhin mo kung totoo ba talaga yan. Huwag ka munang padalos-dalos. May kaso kang hinahawakan ngayon, hindi ba? Ituon mo munang atensyon mo roon. Ano? Pero Mirabel, kaya ko naman pagsabayin eh. Hindi ko naman kailangan mamili.
At saka, malapit ko na matapos ang kasong to. Tungkol nga pala sa sinabi mo kahapon, yung tungkol sa aswang. Lumapit na ako kay Mang Faustino. Inalam ko pa ang tungkol sa kanila. Ibig mong sabihin, naniniwala ka na may aswang? What? Hindi ganun. Pero malakas ang kutob ko. Pinag-aralan ko na rin to noon. May mga kaso ng tao na may kondisyon sa pag-iisip. Nagsasagawa sila ng mga karumal-dumal na bagay. Pero naniniwala sila'y ibang nilalang. Iniisip nilang aswang sila. Kahit totoo namang hindi. So, ang ibig mong sabihin, baliw lang ang gumagawa ng lahat ng to? Sira ang ulo? At akala lang niya isa siyang aswang, ganun ba? Oo, Mirabel. Hindi totoo ang aswang. Maniwala ka sa akin. Mariresolve ako rin to. Malapit na. Teka. Umiiyak ka ba? Wala to. Uuwi na muna ako. Masama lang ang pakiramdam ko. Mirabel, sandali lang. May nangyayari ba? Mirabel! Mabilis siyang naglakad papalayo, ni hindi man lang lumingon. Para bang sa isang iglap, may pader na itinayo sa pagitan naming dalawa. Bumalik ang bigat sa dibdib ko at dala ng inis, sinipa ko ang mga batong nasa harapan ko. Pero kinabukasan lang, isang panibagong trahedya na naman ang sumalubong sa akin. Ay, Diyos ko! Galit ang aswang! Nagagalit ang aswang sa atin! Diyos ko! Pati mga bata, pinapatay niya na! Ano bang nangyayari? Ay bakit ganito ng baryo natin? Ay siyatahan na Maring Daling. Ay baka lalo ka pang atakihin yan sa puso. Sa isang bahagi ng kagubatan, isang batang lalaki ang natagpuang wala ng buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Wakwak ang tiyan, wala na ang mga laman loob at mas lalong nakakagimbal na wala rin ang kanyang ulo. Gabriel, masyado nang delikado dito sa baryo. Ang mabuti pa siguro isama ko na si Nanay at si Aling Daling papunta ng Maynila. Ikaw, baka gusto mo sumama sa amin. Ako nang bahala sa sarili ko, Sabel. Kung anong palagay mong tama, sundin mo. Huwag mo akong alalahanin. Pero, hindi ba mas mabuti kung magsama-sama tayo? Pamilya ka ni Aling Daling at pamilya ka na rin sa amin. Kailangan nating mag-ingat ngayon. Sabel, hindi ako aalis. Hindi habang ganito pa rin ang lagay ng baryo na to. Hindi ako uuwi. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino o ano ang gumagawa nito. Pero Gabriel, Pasensya na. Please, sabihin mo na lang kay Aling Daling na huwag siya mag-alala. Pero ito, kailangan matapos ko to. Gabriel! Halika rito! Tingnan mo to! Sandali lang, Sabel. sige, mag-iingat ka Gabriel. Ano yan, Ramon? Binatagpo ang kaming damit. Malapit lang sa lugar. Heto, tignan mo. Bestidang puti. Sira-sira. May mga bakas pa ng dugo. Biglang nanlamig ang bato ko sa narinig. Dahan-dahan kong kinuha ang sealed evidence bag mula kay Ramon. Nang ibuka ko yon, agad na bumigat ang dibdib ko. Isa nga itong puting bestida. Manipis ang terante. May laso sa likod ng bewang. May bahid ng dugo at mga punit. Mirabel? Ano? May sinasabi ka ba? Ramon, si Mirabel. Palagay ko, nasa panganib si Mirabel. Mirabel? Teka, sinong Mirabel? Si Mirabel. Hindi mo ba siya kilala? Ha? Teka, basta, hanapin natin siya. Sabihin mo sa timba ka. Gabriel, walang Mirabel sa baryong to. Ano? Maliit lang ang baryo, Gabriel. Kilala ko lahat ng kababaihan dito. At kung babae nga si Mirabel, imposibleng hindi rin siya kilala ni Ramon. Pero, hindi. Baka hindi nyo lang siya napapansin. Tahimik siya.
bihirang lumabas, maganda at... Maganda? Imposible. Lahat ng maganda sa baryo na to, kabisado ng utak ko, no? Pero sandali lang. Aalis muna ako. May kailangan ako makausap. Gabriel! Saan ka pupunta? Oras ng trabaho eh. Hoy! Bumalik ka rito! Pero hindi ko siya pinakinggan. Parang may humihila sa akin, isang puwersang hindi maipaliwanag patungo sa tagong ilog. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong malaman ang totoo. At sa bawat hakbang ko, paulit-ulit na bumabangon sa isipan ko ang mga salitang binitiwan ni Mirabel. Lalo na kung paano siya naluha nang sabihin kong nasisiraan lang ng bait ang gumagawa ng lahat. Pero pagdating ko sa ilog, sa unang pagkakataon, wala siya ron. Maging si Kalinaw ay wala rin. Ang tanging naroon ay ang tahimik na lagaslas ng tubig at ang bigat ng hingal sa aking dibdib dulot ng pagtakbo. Ilang oras akong naghintay. Umaasang muling lalabas siya sa gilid ng punong akasya o maririnig ko ang tinig niyang kay lambing pakinggan. Pero wala. Hanggang sa kumagat ang dilim, saka ako napilitang umuwi. At mula noon, araw-araw akong bumabalik. Araw-araw akong umaasa. Pero araw-araw din akong nabibigo. Hanggang sa naging isang mabigat na parusa sa akin ang buong isang linggo. Mirabel! Harapin mo ako! Huwag mo akong iwan ng ganito! Harapin mo ako ngayon! Hindi ko alam kung anong koreksyon mo sa mga nangyayari. Bakit hindi ka kilala ng mga tao? Bakit dito lang kita nakikita? Pero please! Pakiusap! Magpakita ka sa akin! Makikinig ako! Kahit ano pa yan! Mirabel! Mirabel! Kalinaw? Ikaw ba yan? Dalhin mo ako sa kanya. Please! Parang may sariling isip si Kalinaw. Hindi na ako nag-abalang hilahin siya. Pusang lumakad ang kabayo papalayo sa ilog. Tila alam ang daan. Hindi nagtagal narating namin ang isang kubo. Maliit ito, luma. Halos natatakpan ng makapal na damo ang paligid. Lubog na ang araw kaya't madilim na. Pagkababa ko mula sa likod ni Kalinaw, inihanda ko ang sarili ko. Kinapa ko ang maliit na flashlight mula sa bulsa ko at saka dahan-dahan akong lumapit. Mirabel? Gabriel! Agad akong napalingon. Nakita ko siyang nakahandusay sa isang sulok ng kubo. Nakatali ang mga kamay sa poste habang balot ng puting kumot at may bahid ng dugo ang kanyang katawan. Basa ng pawis ang kanyang noo at halos wala ng kulay ang kanyang mga labi. Mirabel, ang nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Hindi. Makinig ka, Gabriel. Umalis ka na. Huwag mo akong tulungan, pakiusap. Umalis ka na. Ano? Hindi. Hindi pwede yan, Mirabel. Kailangan kang magamot. Teka lang. Aalisin ko muna tong tali mo sa kamay. Hindi. Pakiusap, Gabriel. Huwag mong gawin yan. Mirabel. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita sasaktan. Sino bang gumawa nito sa'yo? Ako, Gabriel. Ako ang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Akala ko kaya ko. Akala ko pwede akong mamuhay ng tahimik mula nang makilala kita. Pero mali ako. Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Gabriel. Ano bang sinasabi mo? Mirabel, ano ba talaga to? Sabihin mo na sa akin totoo, please. Makikinig ako. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ko na kayang ganito na nalilito ko. Sabihin mo na.
Salamat. Pero hindi mo ko kayang tulungan, Gabriel. Dahil hindi ako tao. Parang biglang tumining ang pandinig ko na wala ang huni ng insekto, ang lagaslas ng hangin sa labas. Maging ang tibok ng sarili kong puso ay parang naglaho. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Parang pinipiga ang dibdib ko habang unti-unting nagkakatotoo ang lahat ng hinala. Kaya umalis ka na, Gabriel. Bago pa ako muling mawala sa sarili. Pakiusap. Biglang bumagsak ang tali sa sahig. Hindi ko na malayang tuluyan ko palang nakalas ang pagkakatali sa katawan niya. At doon, nagtama ang mga paningin namin. Hindi ako gumalaw, pero siya, bigla siyang lumundag sa akin. Mabilis. Halos wala akong panahon para umiwas. At sa isang iglap, habang nakadagan siya sa aking katawan, nagbago ang lahat. Mula sa maamo niyang anyo, isa na siyang halimaw. Namumutla ang balat, nanlilisik ang mga mata. Humahaba ang mga kukot, tumatalas ang ngipin. Ang boses niyang puno ng lambing biglang naging basag. Tila dalawang pinaghalong tinig sa kanyang lalamunan. Isang boses babae, isang boses kung anong nilalang. Mirabel? Mirabel! Anong nangyayari sa'yo? Pero hindi siya sumagot. Saglit na nagtama ulit ang mga mata namin. At sa panandaliang yon, nakita ko ang lungkot o takot o pagkasuklam sa sarili. Tapos bigla siyang umurong, parang isang hayop na nahuli sa sariling anyo, tila nahiya sa kanyang amo. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga kahit pa nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Pero mabilis siyang lumabas ng kubo. Halos hindi ko na nasundan ang galaw niya. Sunod na bumulaga sa akin ay ang mga sigaw at iyak ni Kalinaw sa labas. Napasugod ako sa labas. Pinilit kong iangat ang sarili at lakasan ang loob. Halos madapa ako sa pagmamadali, pero huli na. Paglabas ko, tumambad sa akin ang nakahandusay na si Kalinaw. Sa tabi niya, nakaluhod si Mirabel. Puno ng dugo ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang mga kamay at unti-unti niyang iniyuyuko ang ulo habang lumalakas ang kanyang hagulgol. Hindi ko sinasadya, Kalinaw. Hindi ko sinasadya. Mirabel, tama na. Tumingin ka sa akin. Hindi, Gabriel. Huwag mo akong lapitan. Lumayo ka sa akin. Masama ako para sa'yo. Mirabel, nararamdaman kong hindi mo to gusto. Pero nangyari pa rin. Tingnan mo. Pinatay ko si Kalinaw. Kaya pakiusap, Gabriel. Tapusin mo na to. Kaharap mo ako ngayon. Hindi ba gusto mo nang matapos tong kaso na to? Ito na, Gabriel. Tapusin mo na. Pakiusap. Hindi kita kayang patayin. Bakit hindi? Alimaw ako, Gabriel. Akong dahilan kung bakit may batang namatay. Akong dahilan kung bakit takot ang buong baryo dahil alimaw ako. Hindi ka halimaw. Hindi mo naiintindihan. Pinipigilan ko gabi-gabi ang sarili ko. Pilit kong ikinukubli yung pagkatao ko. Yung bagay sa loob ko. Pero kapag dumating ng gutom, nawawala ako. Nawawalan ako ng kontrol. Kaya nga tutulungan kita. Tulungan? Paano? Paano mo tutulungan ang isang tulad ko? Anong kaya mong gawin, Gabriela? Sabihin mo. Ano? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi kita kayang patayin. Mahal kita. Mahal din kita, Gabriel. Pero hindi ko kakayanin kung ang una at tanging lalaking minahal ko, yung nagparamdam sa akin na normal akong tao kahit saglit, ay ako pang kikitil ng buhay. Gabriel, maawa ka sa akin. Patayin mo na lang ako. Mirabel, kahit anong sabihin mo, malinaw sa akin na may puso ka. Dahil kung wala, hindi ka iiyak ng ganyan. Hindi mo pipigilan ang sarili mong kumawala kanina.
Gabriel. Sana hindi na lang kita minahal. Pero minahal mo ako. At mahal din kita. Kaya hindi ito matatapos sa ganito. Anong gagawin mo ngayon? Gawa ko ng paraan. Kahit gaano pa kahirap, hindi kita iiwan. Labag man sa loob ko, ibinalik ko si Mirabel sa pagkakagapos. Niyakap ko siya ng mahigpit. Marahang hinalikan ng kanyang noo bago ko tumayo at nagpaalam na aalis saglit. At kahit 10 oras na ng gabi, patakbo kong tinahak ang makipot na daan papunta sa kubo ni Mang Faustino. Tao po! Mang Faustino! Tao po! Buksan niyo po ito! Mang Faustino! Ay, Gabriel! Alas 2 na madaling araw Anong kaguluhan ito? Kailangan ko po kayo, Mang Faustino. Si Mirabel po. Kailangan niyang tulong niyo. Mirabel? Mirabel pala ang pangalan ng aswang na kinagigiliwan mo, Gabriel. Tulungan mo po siya, Mang Faustino. Nakikiusap po ko. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko gustong takutin ka. Pero sigurado ka na ba sa nararamdaman mo? Tandaan mo, ang mga sumpang kagaya nito ay laging may kapalit. Sigurado po ako. Mahal na mahal ko po si Mirabel, Mang Faustino. Hindi niya dapat nararanasan to. Mabait siya, mabuti siya. Hanggat hindi tinatamaan ng gutom. Tama ba? Pero pinipigilan yun. Nakita ko mismo kung paano siya lumalaban. Hindi niya ginustong nangyari sa kanya, Mang Faustino. Lahat ng nilalang na may sumpa, lumalaban sa una. Pero darating ang oras, kahit anong pagpipigil, babalik at babalik ang uhaw. Kaya kung gagawin natin ito, dapat buo ang loob mo, Tual. Hindi lamang siya ang mawawala. Wala na pong mas mahalaga pa sa akin ngayon. Buo ang loob ko. Kahit kaluluwa ko bang kapalit. Halika, tulungan mo akong ihanda ang mga kailangan natin. Pumasok kami sa madilim na kwarto ng kubo ni Mang Faustino. Sa mga sulok nito, may mga botelyang may lamang itim na likido, tuyong dahon at mga aninong gumagalaw sa liwanag ng gasera. May mga simbolong nakaukit sa sahig, sinaunang sulat na hindi ko mabigkas. Kunin mo yung kahon sa itaas ng istante. Dahan-dahan. Diyan nakatago ang ugat ng puting alagaw. Bihira ito. Pinuprotektahan ng mga espiritu sa gubat ng anahaw. Mabutit may naitabi pa ako. Ito lang hubang kailangan? Oo. Ay teka sandali. Kailangan ko rin ng dugo mo. Handa po ako. Hindi ko lang ito basta kukunin. Sa ritual na to, kailangan mong isumpa ang sarili mo para protektahan si Mirabel. Kung sakaling hindi siya tuluyang maging tao, ikaw ang magiging tanikala niya. Ikaw ang magiging bantay. Tatanggapin ko. Kahit habang buhay pa. Mabigat ang sumpang yan, Gabriel. Kapag nalaman ng mga tao, baka ikaw na rin ang ituring na kaaway. Naiintindihan ko po. Kala sige, ilalapat ko ang patalim ng punyal na to sa palad mo. At sa pag-agos ng dugo, simula na ang pagbabago ng kapalaran ninyo ni Mirabel. Lumabas sa bibig ko ang impit na daing ng gumuhit ang patalim sa aking palad. Si Mang Faustino naman ay mabilis na isinahod ang maliit na babasaging bote sa dugo. Nang mapuno ito, agad niyang binalutan ng gasa ang sugat ko. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Magkasabay kaming tumakbo pabalik sa kubo ni Mirabel. At pagdating namin doon, nakahandusay pa rin siya sa sulok. Wala na ang dating alab sa mga mata. Halos parang isa na lamang siyang aninong inaagawan ng hininga. Mirabel! Mirabel, nandito na kami! Makinig ka!
Matutulungan ka na ni Mang Faustino. Wala na siyang lakas. Hindi sapat sa isang tulad niya ang laman ng hayop. Pampalipas gutom lang yon. Panandali ang lunas. Kung hindi natin sisimulan ngayon, baka siya pa mismo ang lumapas sa atin. Sige ho, anong kailangan kong gawin? Ilapag siya sa gitna ng sahig. Dahan-dahan. Iikot ko ang asin at pulbos ng alagaw. Hindi siya pwedeng magising habang nasa gitna ng ritual. Igapos mo pa rin siya para kung sakaling magising siya, ay handa tayo. Sige po. Buhat-buhat ko siyang iniangat. Ramdam kong init ng katawan niya, ang bigat ng bawat hininga. Tila ba bawat segundo, unti-unting nauupos ang buhay sa loob niya. Nang mailapag ko siya sa gitna ng sahig, agad kumilo si Mang Faustino. Inikot niya ang asin at pulbos, saka sinindihan ang 4 na kandilang itim sa bawat sulok ng bilog. Espiritu ng hangin, lupa, apoy at tubig. Narito ang anak ng gabi. Humihingi ng kalayaan sa kanyang sumpa. Gabriel, anong ginagawa niyo? Mirabel, tutulungan ka ni Mang Faustino. Saglit na lang. Magtiwala ka sa akin. Pero masakit, Gabriel. Mainit ang loob ko. Parang sinusunog ako. Ang dugong inalay ay saksi. Ang pusong tumanggap, siyang magiging tanikala ng nilalang na ito. Sa ngalan ng liwanag at ng sinaunang lupa, putulin na ang sumpa. Mirabel, nandito lang ako. Gabriel, ayoko na. Masakit. Hawakan mo siya. Kapag nakawala siya sa bilog, habang hindi pa tapos ang ritual, babalik siya sa pagiging halimaw magpakailanman. Nararamdaman kong nanginginig ang katawan niya. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, alam kong tinitiis din niya ang sakit para sa kagustuhan niyang maging tao. Pero hindi nagtagal. Isang malakas na sigaw mula sa labas ng kubo ang yumanig sa katahimikan ng ritual. Gabriel! Huli ka na! Ilabas mo na ang tinatago mong aswang! Sandali. Nandito si Ramon. Paano nalaman nila? Malamang ay nasundan nila tayo kanina. Pero huwag kang lalabas. Ikaw ang kahinaan ni Mirabel. Hindi mo gugustuhin makita siya ng mga tao sa ganitong kalagayan. Opo. Sige na. Wala na tayong oras. Gabriel, natatakot ako. Nandito lang ako, Mirabel. Hindi kita pababayaan. Gabriel! Ilabas mo siya ngayon din! O papasukin ka namin dyan! Gabriel, lumabas ka dyan! Ano ba itong ginagawa mo? Lumabas ka habang hindi pa nalalaman ng buong baryo. Baka madamay ka pa sa gagawin nila. Umalis na kayo! Hayaan niyo na ako dito! Hindi niyo naiintindihan! Gabriel, huwag mong gawin to. Lumabas ka na dyan bago pa mahuli ang lahat. Bilisan na natin, Mang Faustino. Sa ngalan ng sinaunang batas, pinapatupad ko ang karapatang magsagawa ng paglilinis ng kaluluwa. Kung sino mang humadlang ay lalaban sa mga sinaunang espiritu at mapapasa. Hindi na natapos ni Mang Faustino ang orasyon. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagbukas ng pinto. Napatigil ang lahat. Lahat ng tunog ay parang huminto hanggang sa maramdaman ko ang mainit na hapdi sa aking tiyan. Gabriel! 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 Anak ng... Gabriel! Oh, Diyos ko! Gabriel! Narinig ko ang mga yabag ng mga taong nagkakagulo sa labas. Pero wala na akong ibang maramdaman kundi ang panginginig ng kamay ni Mirabel na pilit tinatakpan ng sugat sa tiyan ko.
Gabriel, wag. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko to kaya pakiusap. Mirabel, huwag kang bumitaw. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Tapusin mong ritual. Gawin mo yun para sa sarili mo. Hindi pa huli. Hawakan mo siya. Mirabel, ilapat mo ang palad mo sa sugat niya. Dalihin mo ang lakas niya. Pero, hindi ko kayang gawin yun nang hindi ko siya masasaktan. Wala ka ng pagpipilian, bata. Kung talagang gusto mong maging tao, iligtas mo ang taong minamahal mo. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan sa labas, ng hapdi sa aking katawan, tanging tinig ni Mirabel at init ng palad niyang nakadikit sa sugat ko ang unti-unting humigop sa huling lakas ko. Pero biglang nagbago ang lahat. Nag-iba ang temperatura sa paligid, lumamig ang hangin, at sa isang iglap, naramdaman kong nanginginig ang kamay ni Mirabel hanggang sa pumikit siya ng mariin at nagbagong anyo. Bumalik sa pagiging aswang at walang kahirap-hirap na nakataka sa pagkakagapos ko. Gabriel, bumangon ka. Galit siya. Hindi niya napigilan ang sarili. Delikado sila sa Bel. Ano? Bakit? Anong ibig mong... Tumindig si Mirabel, nakayuko, humihingal ng malalim. Unti-unting tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga kuko niya ay humaba at ang mga mata ay mapupula. Umalis kayo. Lahat kayo. Bago ko pa kayo. Mirabel! Makinig ka. Ako ito. Ako to si Gabriel. Gabriel, huwag kang lalapit! Hindi na siya ang kausap mo ngayon! Halimaw! Gabriel, halika, umalis na tayo. Ramon, patayin mo yung halimaw na yan. Ano ka ba? Oo! Hindi! Hindi niyo siya kilala! Hindi siya halimaw! Hindi siya halimaw! Bitawan mo ako! Sabel! Tumama ang mga bala sa dingding ng kubo. Ilang pulgada lang ang layo sa likod ni Mirabel. Muling nag-angat ng ulo si Mirabel. Sa isang iglap, tumilapon si Ramon palabas ng kubo. Halimaw! Takbo! Sa ngalan ng mga sinaunang espiritu, tumigil ka! Balikan mo ang iyong anyo! Sa utos ng liwanag, pag-aani ng bigat ng iyong pagkatao! Nagliyab ang bilog sa lupa. Sa paanan ni Mirabel parang may humigop sa kanya pababa. Napaatras siya, nagiiyak, nanginginig. Hanggang sa tuluyang binitiwan si Isabel at tumilapon sa lupa. Gabriel, ayoko na. Hindi ko na kaya. Mirabel, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Inuulit ko, sa ngalan ng mga sinaunang espiritu, tumigil ka. Balikan mo ang iyong anyo. Sa utos ng liwanag, pag-aani ng bigat ng iyong pagkatao. Mang Faustino? Anong nangyari? Bakit hindi na siya gumagalaw? Bakit wala na siyang buhay? Anong nangyari? Mirabel! Mirabel! Gabriel, anak, kailangan natin siyang pigilan. Kung hindi, marami pang mamamatay. Hindi mo to sinabi. Akala ko tutulungan mo siya. Akala ko gagamutin mo siya. Walang lunas sa isang aswang, Gabriel. Nababaliw ka na ba? Manahimik ka! Lahat kayo manahimik! Wala ni isa sa inyo ang nakakakilala kay Mirabel! Mabuti siyang tao! Mabuti? Tignan mo nga to, Gabriel! Ganito ba ang gawa ng isang mabuti? Isa siyang halimaw! Tama na yan, Gabriel.
Kami ang pamilya mo, hindi ang halimaw na yon! Ginawa ko ang lahat. Pero masyado nang huli, Gabriel. Ubos na ang lakas niya. Ginamit niya lahat para labanan ang sarili. Hindi pwede ito. Mirabel, sinabi ko sa'yo, gagawa ko ng paraan. Hindi ba sabi ko, hindi kita iiwan. Mirabel, tignan mo ako, Mirabel. Pakiusap. Kahit isang beses pa. Gabriel, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas dito. Magsisimula nang dumating ang mga tao sa baryo. Hindi ako aalis nang hindi ko siya kasama. Gabriel, katawan ng halimaw ang nandyan. Hindi mo dito mahanap si Mirabel. Makinig ka sa akin. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa mga mata ni Mang Faustino, mga matang puno ng lungkot at pag-unawa. Nang lumapit si Isabel, hindi ako tumutol. Hinayaan kong ilayo niya ako mula sa halimaw na anyo ni Mirabel. Gaya ng inaasahan, mabilis na kumalat ang balita. Isang aswang daw ang pinuksa ng isang albularyo at dahil kay Isabel, hindi na Dawit ang pangalan ko. Pero hindi ko alam kung ikakatuwa ko yon o isa na namang alaala ang kailangan kong itikom habang buhay. Aling Daling, kalahating kilo nga ako nitong tuna. Abay, narito na pala ang paborito kong bagong suki. Abay, oo naman, sadali lang ha at paghihiwa kita. Ay, gaano ba kalaki ang gusto mo, iha? Yung sakto lang ho para sa isa lang. Ay siya, akong bahala sa'yo. Lumapit ako. Hindi alintana ang bigat sa dibdib. Sa bawat hakbang para akong nilulunod ng tibok ng puso ko. Hindi sa kaba, kundi sa pag-asang baka totoo ang milagro. Mirabel? Mirabel, ikaw nga? Pasensya na ho. Magkakilala po ba tayo? Ako to. Si Gabriel. Hindi mo ba ako naaalala? Gabriel? Paumanhin ho talaga. Ako po si Mirabel. Pero mas sanay akong tinatawag na Bel. Bago lang po ako rito sa bayan. May kailangan po ba kayo? Ito na bang tinutukoy ni Mang Faustino na kapalit? Po? Wala yun. Pasensya na. Napagkamalan lang kitang kakilala ko dati. Nice to meet you nga pala. Nice to meet you rin po. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Anne. Hindi man niya ako naaalala noong sa wakas ay naging ganap na siyang tao, hindi ko sinayang ang pagkakataon para makilala siyang muli. Ang alam lang ni Mirabel ay nagkasakit siya noon at nawala ng alaala. Nakalimutan niya ang lahat, pati ang pagiging nilalang na kinatatakutan ng marami. At para sa akin, sapat na yon. Dahil kung kapalit ng lahat ng pagdurusa niya ay isang bagong simula, bakit ko pa kailangang sirain? Ngayon, may dalawa na kaming anak ni Mirabel at tahimik kaming namumuhay dito sa Maynila. Simple lang ang buhay pero masaya dahil kasama ko siya araw-araw. At kahit ilang taon na ang lumipas, kailanman ay hindi ko inisip na ibalik pa ang alaala niya sa madilim niyang nakaraan. Dahil para sa akin, sapat na ang minahal ko siya noon bilang isang halimaw at mahal ko pa rin siya hanggang ngayon bilang isang tao. Sa mga nakabasa o nakapakinig ng kwento namin, kung sakaling napili ang kwento kong ito na ilahad, alam kong hindi ito pangkaraniwan. Pero ganyan talaga siguro kapag puso ang pinairal mo. May mga bagay talagang hindi maipapaliwanag ng lohika, pero kayang ilaban ng pagmamahal. Kung kayo rin po ang may kwentong kababalaghan, misteryo o kakaibang karanasan, lalo na kung may halong puso, i-share nyo naman po sa comment section. Gusto ko pong marinig ang mga kwento nyo at babasahin ko ang bawat isa. Maraming salamat po sa pakikinig.